Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang ika-28 kabanata ng Florante at Laura ni Balagtas na may pamagat na pagsasalaysay ni Flerida saknong 300 at 61 hanggang 300 at 69. Pag-aaralan din natin ang maikling buod, mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitan at aral, mensahe, o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Pagsasalaysay ni Flerida. Napakinggan nila'y ganitong saysay. Nang aking matatap na pupugutan, ang abang sinta kong nasa bilangguan, nagdapa sa yapak ng haring sukaban. Inihinging tawad ng luha at daing ang kaniyang anak na mutyakot giliw. Ang sagot ay kundi kusa kong tanggapin. Ang pagsinta niya'y di patatawarin. Anong gagawin ko sa ganitong bagay? Ang sinta ko kaya'y hayaang mamatay? Napahinuhod na akot ng mabuhay, ang prinsipeng irog na kahambal-hambal. Ang di nabalinong matibay kong dibdib ng suyo ng hari, bala at paghibik, naglambot na kusat kumain sa sakit, at nang mailigtas ang buhay ng ibig. Sa tuwa ng hari, pinawalan agad dahil ng aking luhang pumapatak. Datapuat tadhanang umalis sa siyudad at sa ibang lupay kusang mawakawak. Pumanaw sa Persya ang irugkot buhay na hindi man kami nagkasalitaan. Tingni kung may luha akong ibubukal na maitutumbas sa dusa kong taglay. Nang iginaga niya sa loob ng reyno, yaong pagkakasal na kamatayan ko, aking naakalang magdamit gerero at kusang magtanan sa Real Palasyo. Isang hating gabing kadilimang lubha, lihim na naghugos ako sa bintana. Walang kinasama kung hindi ang nasa. Matunton ang sinta kung nasa ang lupa. May ilan ng taon akong naglagalag, na pinapalasyo ang bundok at gubat. Dumating nga rito't kita'y nailigtas sa masamang nasa niyong taong sukab. Ngayon naman ay talakayin natin ang buod nito. Sa kabanatang ito, ibinahagi ni Flerida ang kanyang kwento ng sakripisyo at pagmamahal. Nang malaman niyang papatayin ang kanyang kasintahan na nasa bilangguan, nagmakaawa siya sa harap ng hari upang iligtas ito. Sa kabila ng kanyang pagtutol at matibay na paninindigan, napilitan siyang tanggapin ang pag-ibig ng hari upang mailigtas ang buhay ng kanyang sinta. Matapos palayain ang kanyang minamahal, inutusan siya ng hari na umalis ng lungsod at magtungo sa ibang lupain. Hindi nagtagal, nagdesisyon si Flerida na umalis, nagdamit gerero at tumakas sa palasyo upang hanapin ang kanyang kasintahan. Matapos ang ilang taon ang paglalakbay sa mga bundok at kagubatan, nakarating siya sa lugar kung saan nailigtas niya si Laura mula sa masamang balak ni Adolfo. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari. Nagmakaawa si Flerida sa hari upang iligtas ang kasintahan mula sa kamatayan. Napilitan si Flerida na tanggapin ang pag-ibig ng hari kapalit ng kalayaan ng kanyang sinta. Inutusan si Aladdin na umalis sa kaharian. Nagdesisyon si Flerida na magdamit gerero at tumakas sa palasyo upang hanapin ang kasintahan. Sa kanyang paglalakbay, nailigtas ni Flerida si Laura mula sa masamang balak ni Adolfo. Mga mahahalagang tauhan. Flerida, ang pangunahing tauhan na nagkwento ng kanyang sakripisyo at pag-ibig sa kanyang kasintahan. Siya ang nagligtas kay Laura mula kay Adolfo. Sultan Ali Adab, ang sukab na hari na nagnanais kay Flerida at pumilit sa kanya kapalit ng buhay ng kanyang kasintahan. Aladdin, ang kasintahan ni Flerida na nasa bilangguan at muntik ng mapugutan ng ulo. Laura, ang prinsesang nailigtas ni Flerida mula sa masamang balak ni Adolfo. Adolfo, ang masamang taong nagnanais kay Laura at nagkaroon ng balak na masama laban sa kanya. Dumako naman tayo sa tagpuan. Ang kwento ay naganap sa kaharian ng Persya at sa iba't ibang lugar na nilakbay ni Flerida tulad ng mga bundok at kagubatan habang hinahanap ang kanyang kasintahan.
Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan na ginamit dito. Mutya, mahal o iniibig, hambal-hambal, kaawa-awa, nabalino, napigilan o nahadlangan, pumanaw, lumisan o namatay. Tadhana, itinakdang gawain o layunin. Lagalag, naglalakbay ng walang tiyak na direksyon. Nasa, pagnanais o hangarin. At ngayon ay alamin naman natin ang mga aral o mensahe ng tula. Ang tunay na pag-ibig ay handang magsakripisyo para sa kaligtasan at kabutihan ng minamahal, kahit na ito'y magdulot ng personal na hirap o pagdurusa. Sa kabila ng mga pagsubok at pagdurusa, ang tapang at paninindigan ng isang tao ay makakahanap ng paraan upang makamit ang kanyang layunin. Ang hindi pagsuko sa gitna ng kahirapan at patuloy na pag-asam sa kabutihan ay magdudulot ng tagumpay sa dulo ng ating paglalakbay. At diyan nagtatapos ang ika-28 kabanata ng Florante at Laura, pagsasalaysay ni Flerida. Ano ang natutunan mo dito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.